Si Vice, si Angeline at si Hart, nabuo nga kaya ang kanilang mga pangarap sa pamamagitan lamang ng New Year's resolution? I wonder, bakit kaya tayong mga Pilipino kapag magbabagong taon na ay nagseset tayo ng New Year's resolution? Hindi naman sa nega ako, pero alam nyo ba yung New Year's resolution based on statistics ha? Pagdating ng January, yung first week, everyone is just so excited to work on their New Year's resolution. Second week, 75 na lang sa mga nag-set ang nagtutuloy ng kanilang mga New Year's resolution. Third week, fourth week, dating ng February, ay alam nyo na, pababa ng pababa yung numbers. Bakit kaya ganun, ano? Kasi alam nyo, sa tingin ko, tayo ay nagpapadala lamang dun sa trend. Kasi yung New Year's resolution is really a trend. Alam nyo ba kung ano ang hindi trend? Yun ang tinatawag nating goals. If you have your goals, regardless if you want to start it January, kasi ako personally, I have new goals talaga pagdating ng year-ender. Talagang magsiset ako para sa January and December the following year. Because personally, I love to see yung progress ko. Kaya nakalista talaga yan, naka-Excel yan. Tapos may mga details yan talaga. So I use SMART goals. So kung gumagamit ka ng goals, you don't really have to worry about New Year's resolution ba to or hindi, di ba? I just know, mas deeper kasi yung reason kapag goals versus New Year's resolution. O, ano ba yung typical na New Year's resolution? Magpapapayat na. Isa na yan. O, kasi pagdating pa lang ng Burr months, dahil alam nyo na sa Pilipinas, di ba? So pag December pa lang, saksakan ng daming kainan, parties, and all that. So medyo guilty ka nyan, you wanted to lose weight pagdating ng January. O ano pa ba ang mga New Year's resolution na naiisip nyo? Yung iba naman, magbabagong buhay na daw. I wonder kung ano kayang buhay ang gusto nilang baguhin. Di ba? Well, let's say may mga taong martir. O, magbabagong buhay na daw, hindi na daw nila laging susundin yung kanilang mga jowa sa mga gusto nila. Hindi na daw nila palalampasin yung mga ginagawang cheating, mga pangloloko. Yung mga ganyan, naniniwala ba talaga tayo na ganun kadali yun as a New Year's resolution? Napakahirap kaya nun. Maski ilang beses ka nang niloloko harap-harapan, di ba? Tuloy-tuloy pa rin. And so, para gawin mo siyang New Year's resolution, you really have to think about it. Be intentional. Isa pa yon. O, isa pang New Year's resolution. For some people, they're thinking na I will stop smoking. O, New Year's resolution yan, di ba? O, bibili ng mga vape, bibili ng kung ano-ano, yung pinaka-latest pa. And yet, pagkatapos ng ilang linggo, ilang araw, ay parang iba talaga yung lasa nitong vape versus the original Yossi. And so, mawawala talaga yung iyong New Year's resolution. Si Vice, si Angeline at si Hart, sila ay gumamit ng mga long-term goals. Mahabang proseso ng planning ang pinagdaanan nito nang sa ganon ay matupad ang kanilang mga pinapangarap. Kaya hindi naman nakakapagtaka na magaganda na ang kanilang mga buhay at marami din silang mga naipunta. Point is, if you set a specific goal and you also have a deeper reason as to why you are setting that goal, chances are you get to focus in it and you get to accomplish that. Versus New Year's resolution, lipas na yan. So, wag na nating gamitin ang New Year's resolution. Uso lang yan, masarap lang yan pakinggan. Pero alam ninyo na hindi lahat ng New Year's resolution ay sadyang nangyayari. So, again, let go of New Year's resolution. That's a trend. I am highly recommending for you to set goals. Year-end pa lang para buong 2024, you have a lot of tasks to work on. These are personal goals and I guarantee you, your life will certainly transform. Kaya ang kulang na lang ay magpaka-totoo tayo. So be real, transform!